Isang katulong lang siya na may sertipiko ng kasal. Mama, wag mo nang ipag-alala si Althea. Mananatili siya sa bahay dahil wala naman siyang mapupuntahan kung wala ako. Ang mga salitang yon, malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. At pamilyar na pamilyar ay tila isang matalim na piraso ng yelo na dahan-dahang bumaon sa dibdib ni Althea. Nakatayo siya sa tahimik na koridor sa labas ng opisina ni Marco sa ika-14 na palapag ng isang marangyang gusali sa Makati. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay biglang naging parang nanginginig na bigat na bumalot sa kanyang buong katawan. Nalaglag ang hawak niyang 3 palapag na lunchbox na gawa sa bakal. Gumulong ito sa makintab na sahig, at ang mainit na sabaw ng sinigang na baboy na 3 oras niyang inihanda sa mainit na kusina ay dahan-dahang umagos. Binabasa ang dulo ng kanyang luma at kupas na sapatos. Ngunit walang tunog ng pagsigaw ang lumabas sa kanyang bibig. Ang kanyang kanang kamay ay nanginginig na humawak sa pader, habang ang kanyang puso ay tila nakalimot kung paano tumibok. Ang hangin sa kanyang mga baga ay tila naging bato na nagdulot ng matinding sakit sa bawat bahagyang paghinga. Bakit ganito? Ito ba ang lalaking ipinaglaban niya laban sa sarili niyang mga pangarap? Naalala ni Althea kung paano niya isinuko ang kanyang lisensya bilang isang rehistradong nurse upang maging isang buong panahong asawa at mag-asikaso sa may sakit niyang ina. Naalala niya ang bawat gabi na naghihintay siya sa sala. Hanggang magmadaling araw, hawak ang malamig na tasa ng kape. Nag-aalala kung ligtas ba itong nakauwi mula sa trabaho. Lahat ng iyon, para lamang tawagin siyang isang katulong na may papel. Pero Marco, ang boses naman ni Doña Beatriz ang sumunod na narinig mula sa bahagyang nakabukas na pinto. Marangya, ngunit puno ng poot. She doesn't fit in our family. Tuwing may pagtitipon ang mga Villanueva, palagi siyang mukhang katulong na nakasuot ng hindi bagay na damit. And look at her mother, si Lucia, palaging humihingi ng pera para sa mga gamot niya. They are financial leeches, Marco. Dapat mo na siyang hiwalayan. I know, Mama. Just give me a little more time, sagot ni Marco. Ang kanyang boses ay walang kaunting pagpapahalaga sa asawang nagbigay sa kanya ng lahat. Kapag nailipat ko na ang lahat ng pondo ng kumpanya at ang titulo ng bahay nila sa pangalan ng kumpanya ng kapatid ko, maghahain ako ng annulment. Sa ngayon, kailangan ko muna siyang manatili sa bahay para alagaan si Lucia. Libreng nurse. Diba wala tayong babayarang caregiver? Isang matalim na sakit ang biglang gumuhit mula sa ibabang likod ni Althea pababa sa kanyang kanang binti. Ang kanyang gulugod ay matagal nang may karamdaman dahil sa walang humpay na pagbubuhat kay Lucia at sa mabibigat na gawaing bahay. Ngunit hindi niya kailanman inireklamo ito kay Marco. Ngayon, ang pisikal na sakit na iyon ay naging doble. Tila pinipiraso ang kanyang mga buto habang pinakikinggan ang katotohanan ng kanyang buhay. Dahan-dahang lumuhod si Althea sa malamig na sahig. Sa kabila ng marangyang paligid ng opisina, gamit ang kanyang nanginginig na mga kamay, pinulot niya ang mga piraso ng gulay at karne na natapon sa sahig. Ayaw niyang may makakitang janitor at magalit sa kanya. Ayaw niyang mapansin ni Marco ang kanyang presensya sa ganoong kaawa-awang kalagayan. Ang bawat pagpulot niya sa piraso ng gabi ay may kasamang luhang pumatak at humalo sa sabaw sa sahig. Ang bawat patak ay sumasalamin sa 20 taon ng kanyang buhay na itinapon sa basurahan ng kawalan ng utang na loob. Matapos ilagay ang mga natapong pagkain sa isang supot, tumayo si Althea. Hawak ang kanyang baywang na tila mababali na sa bigat ng kanyang dinadala. Lumabas siya ng gusali nang hindi lumilingon. Bawat hakbang ay tila paglakad sa ibabaw ng mga bubog. Sa loob ng umaandar na jeepney patungo sa kanilang lumang bahay sa Pasay, ang ingay ng makina at ang usok ng Maynila ay hindi nakabawas sa lamig na nararamdaman ng kanyang kaluluwa. Tinitigan niya ang kanyang kaliwang pulso. Doon ay nakasuot ang isang lumang pulseras na gawa sa kabibe na kung tawagin ay kapis. Ito ang tanging alahas na hindi niya ibinenta noong mga panahong walang-wala silang kapital para sa unang negosyo ni Marco. Ibinenta niya ang kanyang mga gintong singsing, hikaw, at kahit ang kuwintas na pamana ng kanyang lola. Ngunit ang pulseras na ito na ibinigay ng kanyang yumaong ama
Noong siya ay nagtapos sa kolehiyo, ay itinago niya ng buong puso bilang paalala ng kanyang nakaraang dangal. Bakit ko ba ito ginawa sa aking sarili? Bulong niya sa kanyang sarili. Habang ang jeepney ay yumayanig sa lubak-lubak na kalsada. Ang tanong na ito ay tila isang paulit-ulit na hampas sa kanyang natitirang lakas. Sa loob ng maraming taon, naniniwala siya na ang pagtitiis ay ang pinakamataas na anyo ng pagmamahal. Ngayong araw, nalaman niyang ito pala ay isa lamang mabilis na paraan upang sirain ang sarili. Ang luma niyang cellphone ay nanginginig sa loob ng kanyang kupas na bag. Inilabas niya ito nang may nanginginig na mga daliri. Inaasahang ito ay mula sa kapitbahay na nagbabantay kay Lucia habang siya ay wala. Ngunit isang hindi kilalang numero ang nakasulat sa screen. Pagkabukas niya ng mensahe, ang kanyang hininga ay tuluyang naglaho. Isang larawan ang bumungad sa kanya. Isang malawak at sementadong parking lot sa Davao na napapaligiran ng mga puno ng palmera. Si Marco, na may malawak na ngiti na hindi na niya nakita sa loob ng maraming taon, ay may kalong na isang maliit na batang babae na may suot na kulay rosas na bestida. Sa tabi nila ay isang magandang babae na may mahabang buhok, nakahawak sa braso ni Marco habang nakatingin sa bata ng may labis na pagmamahal. Sila ay mukhang isang perpektong pamilya sa ilalim ng gintong liwanag ng araw. May kasamang maikling mensahe sa ilalim ng larawan, "Happy 5th birthday to our little angel, Sofia." Sabi mo, kapag 5 taon na siya, babalik ka na rito sa Davao para sa amin ng tuluyan. Kailan mo ba siya palalayain? Nanginginig ang mga kamay ni Althea habang pinagmamasdan ang mukha ng bata sa maliit na screen. Ang bata ay may mga mata ni Marco, ang parehong mga mata na minsan ay tumingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngunit ngayon ay pag-aari na ng ibang pamilya sa kabilang dako ng bansa. Ang sakit sa kanyang gulugod ay biglang nawala. Napalitan ng isang pamamanhid na tila pumatay sa bawat emosyon sa kanyang katawan. Nakatitig siya sa kawalan habang ang jeepney ay patuloy na bumabaybay sa masikip na kalsada. Bitbit ang isang supot ng natapong pagkain, isang pusong durog, at ang katotohanang hindi na niya maaaring takasan pa. Ang pulang marka ng bakal na hawakan ng lunchbox ay nananatili pa ring bakas sa palad ni Althea nang iikot niya ang susi sa pinto ng kanilang lumang bahay sa Pasay. Pagpasok niya, ang amoy ng lumang kahoy, alikabok, at ang singaw ng hapon ay sumalubong sa kanya. Tila nagpapaalala na sa loob ng bahay na ito, wala siyang karapatang maging mahina. Mula sa maliit na silid sa dulo ng pasilyo, narinig niya ang sunod-sunod na mahihirap na paghinga. Mabilis na naglakad si Althea patungo roon. Pilit na pinapawi ang anumang bakas ng luha sa kanyang mga pisngi bago pumasok. Dinatnan niya ang kanyang ina, si Lucia, na nakasandal sa 2 patong na unan, habang ang dibdib nito ay mabilis na umaakyat at bumababa sa bawat pagsubok na kumuha ng hangin. "Althea, salamat sa Diyos at nakauwi ka na." Mahinang wika ni Lucia, ang boses ay nanginginig, ngunit may bakas ng kagalakan. Tumawag si Marco kanina habang nasa biyahe siya. Nagpadala siya ng pera sa aking account para sa mga bagong gamot at para sa nebulizer ko. Napakabait talaga ng asawa mo, anak. Hindi nakasagot si Althea. Parang may malaking bara sa kanyang lalamunan na pumipigil sa kanya na sabihin ang totoo. Gusto niyang isigaw na ang mabait na asawang iyon ay may iba ng pamilya sa Davao, na tinawag niya ang sariling asawa na isang katulong lamang sa harap ng kanyang ina. Ngunit nang makita niya ang mga nangungulubot at maputlang kamay ni Lucia na may mga pasa dahil sa mga nakaraang swero, nanatiling tikom ang kanyang bibig. Hinawakan ni Lucia ang kamay ni Althea. Ang kanyang mga mata ay puno ng pangaral na matagal nang paulit-ulit na naririnig ng kanyang anak. "Huwag mong kalilimutan, Althea, kung hindi dahil sa kanya, hindi natin naitawid ang huling mga araw ng iyong ama sa ospital noon. Malaki ang utang na loob natin kay Marco, kaya kung may mga pagkakataon man na malamig siya o abala sa trabaho, tiisin mo, magtiis ka, anak. Ang isang mabuting asawa ay marunong magpatawad at mag-unawa sa kanyang lalaki." Ang salitang magtiis ay tila isang mabigat na kadena na lalong humigpit sa leeg ni Althea. Ang kultura ng utang na loob na palaging ipinapaalala ng kanyang ina
ay naging isang bilangguan kung saan siya ang bilanggo at si Marco ang may hawak ng susi. Habang nakaupo sa tabi ng higaan, naramdaman ni Althea ang biglang pagsikip ng kanyang ibabang likod. Napahawak siya sa kanyang baywang at napapikit sa matinding sakit. Napansin yon ni Lucia. Sa kabila ng kanyang sariling panghihina, inabot ng matanda ang isang maliit na bote ng pamahid mula sa ibabaw ng lamisita. "Masakit na naman ba ang likod mo?" tanong ni Lucia, habang nanginginig ang kanyang mga daliri na sinusubukang buksan ang takip ng bote. "Halika rito, lalagyan ko." Dahan-dahang umupo si Althea sa sahig. Nakatalikod sa kanyang ina. Ginuwatan niya ang nanginginig at mahinang kamay ni Lucia upang gabayan ito sa paghagod ng pamahid sa kanyang sumasakit na balikat. Ang mainit na haplos ng ina, kahit na puno ng mga maling pangaral, ay nagdulot ng isang kakaibang kirot sa puso ni Althea. Ito ang kanyang ina, ang taong dahilan kung bakit niya pinili ang landas ng sakripisyo. Ngunit ito rin ang taong hindi sinasadyang nagtatali sa kanya, sa isang buhay na puno ng dusa. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay nabasag nang marinig ang tunog ng sasakyan na pumarada sa labas. Kasunod ng dahan-dahang pagbukas ng pinto sa sala. Dumating na si Marco. Mabilis na tumayo si Althea at nag-ayos ng sarili bago lumabas. Dinatnan niya si Marco na naghuhubad ng kanyang Amerikana. Mukhang pagod, ngunit may malawak na ngiti nang makita si Lucia na nakasilip mula sa pinto ng silid. "Mama, kumusta ang pakiramdam ninyo? Nagdala ako ng mga sariwang prutas para sa inyo." Masiglang boses ni Marco. Bawat kilos ay tila isang perpektong pagganap para sa isang mapagmahal na man of the house. Ngunit nang humarap siya kay Althea, ang init sa kanyang mga mata ay biglang naglaho. Napalitan ng isang formal at malamig na tingin. Inabot niya ang isang maliit, ngunit magandang nakabalot na kahon kay Althea. "Para sa iyo, Althea. Isang pabango mula sa mall sa airport bago ako sumakay." Tinanggap ni Althea ang regalo ng walang kibo. Nang buksan niya ito, ang amoy ng artipisyal na rosas ay agad na humalo sa hangin. Napapikit siya. Ilang beses na niyang sinabi kay Marco sa loob ng maraming taon na ang amoy ng artipisyal na rosas ay nagdudulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo. Ngunit halatang hindi na maalala ni Marco. O marahil ay hindi naman talaga ito nag-abala na tandaan. Ang pabango ay isa lamang mabilisang paraan upang pagtakpan ang kanyang kawalan ng pakialam. Sumapit ang hating gabi. Ang buong bahay ay binalot ng katahimikan. Maliban sa mahinang hilik ni Marco na natutulog sa tabi niya, nanatiling gising si Althea, nakatitig sa kisame habang ang kanyang isip ay patuloy na binabagabag ng larawan ng pamilya ni Marco sa Davao. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Sinisiguradong walang anumang tunog na malilikha ang kanyang bawat hakbang sa sahig na kahoy. Lumabas siya patungo sa maliit na silid-aklatan kung saan naroroon ang personal na cabinet ng mga dokumento ni Marco. Alam niya kung saan itinago ni Marco ang ekstrang susi sa loob ng isang lumang tasa, sa ibabaw ng estante. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang binubuksan ang drawer ng cabinet. Isa-isang tiningnan ni Althea ang mga folder ng kumpanya hanggang sa makatagpo siya ng isang asul na folder na may pamagat na loan agreement. Pinasa niya ang bawat pahina gamit ang mahinang liwanag mula sa kanyang cellphone. Doon ay nakatala ang isang malaking halaga ng pautang para sa isang kumpanya sa ilalim ng pangalan ng kapatid ni Marco. Ngunit nang marating niya ang huling pahina, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Sa tapat ng salitang garantor, nakasulat ang buong pangalan ng kanyang ina, Lucia Ramos. May kasama itong pirma na halatang nanginginig. Patunay na pinapirma ito ni Marco sa panahon ng panghihina ng matanda. Isang matinding takot ang bumalot kay Althea. Bakit kailangang si Lucia ang maging gwarantor sa isang malaking utang na wala namang kinalaman sa kanila? Kung magkaroon ng problema sa pagbabayad ang kumpanya, ang kanilang lumang bahay, ang tanging pamana ng kanyang ama, ang unang kukunin ng bangko. Habang ibinabalik ang mga susi sa bulsa ng Amerikana ni Marco na nakasabit sa gilid, may naramdaman si Althea na maliit na papel sa loob ng bulsa. Dahan-dahan niya itong inilabas. Ito ay isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng mga alahas sa Davao.
May petsang 3 araw lang ang nakalilipas. Nakasulat doon ang pagbili ng isang 18 karat na gintong kuwintas na may pendant na brilyante na nagkakahalaga ng 120,000 piso. Tumingin si Althea sa mesa kung saan nakalagay ang murang pabango na may amoy ng artipisyal na rosas na ibinigay sa kanya. Ang matapang at artipisyal na amoy nito na dahan-dahang kumakalat sa kwarto ay nagsimula nang magdulot ng isang mabigat na sakit sa likod ng kanyang mga mata. Tila isang babala ng paparating na bagyo na wawasak sa lahat. Ang amoy ng artipisyal na rosas mula sa pabango ni Marco ay tila dumikit sa kanyang dulo ng ilong. Sumasabay sa bawat paghinga ni Althea habang nakaupo siya sa loob ng sasakyan mula sa paliparan ng Davao. Bitbit ang isang lumang bag na naglalaman ng kanyang kaunting ipon, mga perang dahan-dahan niyang itinabi mula sa mga barya ng kanyang pangaraw-araw na budget at mula sa mga ibinentang lumang libro ng medisina. Tinahak niya ang daan patungo sa isang eksklusibong subdibisyon sa Lanang. Mainit ang sikat ng araw sa Davao, ngunit ang pakiramdam sa loob ng dibdib ni Althea ay tila isang malamig na gabi na walang katapusan. Pagdating sa tapat ng subdibisyon, pinili niyang bumaba at maglakad papasok. Ang bawat hakbang niya sa sementadong daan ay may kasamang matinding kirot sa kanyang gulugod. Ngunit ang hangarin na makita ang katotohanan ang nagtulak sa kanya na magpatuloy. Huminto si Althea sa ilalim ng lilim ng isang malabay na puno ng mangga. Katapat ng isang magandang 2 palapag na bahay na may puting bakod. Ang bahay ay napapalamutian ng mga makukulay na lobo at isang malaking tarpaulin na may nakasulat na Happy ika-5 birthday, Sofia. Mula sa kanyang kinatatayuan, malinaw na maririnig ang masayang tugtugan ng mga pangbatang kanta at ang amoy ng matamis na spaghetti at lechon na dinala ng hangin. Sa pamamagitan ng bahagyang nakabukas na gate na bakal, nakita niya sila. Nandoon si Marco. Hindi niya suot ang kanyang pormal na Amerikana na madalas niyang gamitin sa Makati. Naroroon siya, nakasuot ng isang simpleng asul na polo, mukhang mas bata, mas relaxed, at higit sa lahat, masaya. Hawak niya ang isang kulay rosas na birthday cake, habang ang mga panauhin ay nagkakantahan. Sa tabi niya ay nakatayo si Elena, ang magandang babaeng nasa larawan, na may hawak na sombrero ng party at nakatingin kay Marco ng may buong pagmamahal. Kalong naman ng isang matandang babae, ang maliit na si Sofia. Nang matapos ang kanta, dahan-dahang inilapit ni Marco ang cake sa bata. Blow your candles, my princess. Narinig ni Althea ang malambing na boses ni Marco. Isang tono ng boses na hindi kailanman narinig ni Althea sa loob ng kanilang sariling tahanan. Matapos umihip ng kandila ang bata, mabilis itong yumakap sa leeg ni Marco at humalik sa kanyang pisngi. Thank you. Papa, I love you. Papa. Ang masiglang sigaw ng bata na sinabayan ng malalakas na palakpakan ng mga naroroon. Isang malawak at totoong ngiti ang gumuhit sa mukha ni Marco habang hinahalikan niya ang noo ng bata. Ito ay isang ngiti ng ganap na kaligayahan, isang ekspresyon na napagtanto ni Althea na hindi niya nakita sa mukha ng kanyang asawa sa loob ng huling 10 taon. Sa Manila, ang mga ngiti ni Marco ay palaging may kasamang pagod, tila isang obligasyon na kailangang gampanan. Ngunit dito, sa ilalim ng kalangitan ng Davao, si Marco ay isang ama, isang asawa, at isang lalaking sa wakas ay nahanap ang kanyang tahanan. Napasandal si Althea sa magaspang na pader ng katabing bakod. Ipinatong niya ang kanyang kanang kamay sa kanyang ibabang likod. Pinipiga ang sariling laman upang maibsan ang matalim na sakit na tila nanggagaling sa kanyang gulugod. Ngunit ang sakit sa kanyang katawan ay walang-wala kumpara sa pakiramdam na siya ay naging isang estranghero sa buhay ng sarili niyang asawa. Siya ang legal na asawa, ang nagbenta ng kanyang mga alahas, ang nag-alaga sa may sakit nitong ina. Ngunit sa harap ng eksenang ito, siya ay isang multo lamang na walang puwang sa kanilang kaligayahan. Sa gitna ng kanyang panunood, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa tapat ng gate ng bahay. Bumukas ang pinto nito at isang matangkad at eleganteng tao ang bumaba. Bagamat medyo malabo ang paningin ni Althea dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak,
Pamilyar sa kanya ang tindig at ang paraan ng pagkilos ng taong iyon. Sinalubong ito ni Marco ng may malawak na ngiti at yakap. Ang taong iyon ay mukhang isa sa mga malapit na kakilala ng pamilya Villanueva sa Manila. Sino ang taong iyon na nakikibahagi sa lihim na ito? Naramdaman ni Althea ang biglang pag-ikot ng kanyang paligid. Ang init ng araw at ang tindi ng emosyon ay nagdulot ng labis na pagkahilo. Humakbang siya pabalik, ang kanyang kamay ay kumapit sa magaspang na semento ng bakod upang hindi tuluyang matumba. Kailangan niyang umalis bago siya makita ng sinuman. Naglakad siya patungo sa labasan ng subdibisyon. Bawat hakbang ay tila isang parusa sa kanyang sumasakit na binti. Nang makarating siya sa gilid ng highway upang maghanap ng masasakyan, pabalik sa kanyang tinutuluyan, isang makintab na itim na sedan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang pinto ng sasakyan at isang babaeng nakasuot ng pormal na kasuotan ang bumaba. Si Bianca Villanueva ang pinsan ni Marco na isang kilalang abogado sa kanilang pamilya. Hinarangan ni Bianca ang landas ni Althea. Ang kanyang mukha ay seryoso at walang bakas ng pagkagulat, habang hawak ang isang makapal na brown na sobre. Ate Althea. Mababa ngunit matatag ang boses ni Bianca. Alam kong pupunta ka rito. Huwag ka munang babalik ng Manila. Kailangan nating mag-usap tungkol sa gagawin natin kay Marco. Ang tunog ng masiglang tawanan ni Sofia at ang paulit-ulit na pagsigaw nito ng papa ay tila isang nakabiting alingawngaw sa isip ni Althea habang nakaupo siya sa loob ng isang maliit na karinderya sa tabi ng highway. Ang amoy ng piniritong isda at ang ingay ng mga dumaraang truck sa labas ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Sa tapat niya, nakaupo si Bianca, ang kanyang pinsan sa kasal na kilala sa pagiging matatag at walang kinatatakutang abogado. Inilapag ni Bianca ang isang basong malamig na tubig sa harap ni Althea. Ate Althea, uminom ka muna. Alam kong hindi madali ang lahat ng nakita mo ngayon. Tumingin si Althea kay Bianca. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim. Bakit mo ako tinutulungan? Bianca, pinsan mo si Marco. Dugo mo siya? Humarap si Bianca ng diretso. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang puot na tila may mas malalim pang pinagmumulan kaysa sa simpleng tungkulin bilang isang abogado. Dahil hindi ko na masikmura ang kasamaan niya. Ate, matagal ko nang pinag-aaralan ang mga transaksyon ni Marco sa kumpanya. Hindi lang ikaw ang niloloko niya. Dinadaya niya rin ang buong angka ng mga Villanueva para sa sarili niyang bulsa. At higit sa lahat, ayaw kong may isa pang babae na masira ang buhay dahil sa isang Villanueva. Hindi na nagtanong pa si Althea tungkol sa huling pangungusap ni Bianca. Ngunit naramdaman niya ang bigat ng lihim na dala ng abogado. Pagdating ng gabi, dinala ni Bianca si Althea sa isang tahimik at lumang hotel sa labas ng lungsod. Doon ay nakipagkasundo silang makipagtagpo kay Elena. Nang bumukas ang pinto ng silid, pumasok si Elena na mukhang nagtataka at may bakas ng kaba. Ngunit nang makita niya si Althea na nakaupo sa tabi ng bintana, napatigil siya. Walang galit sa mukha ni Althea, isang malalim lamang na lungkot na tila kayang yakapin ang buong kwarto. Sino ka? Tanong ni Elena, habang ang kanyang kamay ay nakakapit sa kanyang bag. Sabi ni Bianca, may mahalagang bagay daw akong kailangang malaman tungkol kay Marco. Dahan-dahang tumayo si Althea. Ako si Althea Ramos. Ako ang asawa ni Marco. Ang legal na asawa na kasal sa kanya sa loob ng 19 na taon. Nanlaki ang mga mata ni Elena, dahan-dahang napaatras habang umiiling. Hindi maaari, sabi ni Marco sa akin. Balo na siya? Patay na ang asawa niya, 8 taon na ang nakalilipas. Bago kami magsama sa Davao, ipinakita niya pa sa akin ang sertipiko ng kamatayan. Walang imik na binuksan ni Althea ang kanyang brown na sobre. Inilapag niya sa ibabaw ng lamesa ang kanyang orihinal na sertipiko ng kasal mula sa pamahalaan. Kasunod ang isang lumang larawan ng kanilang kasal ni Marco sa isang simpleng simbahan sa Pasay. Nanginginig ang mga kamay ni Elena nang pulutin niya ang larawan. Tiningnan niya ang petsa sa sertipiko. Walang duda buhay na buhay si Althea.
at ang kasal ay nananatiling legal. Dahan-dahang pumatak ang mga luha ni Elena sa ibabaw ng makintab na papel ng larawan. Ang kanyang buong mundo, ang kanyang dignidad, at ang kinabukasan ng kanyang anak na si Sofia ay tila gumuho sa isang saglit. Kasalanan ko! Hindi ko alam, umiiyak na bulong ni Elena. Ang kanyang mga bahid ng makeup ay tuluyang nasira ng kanyang mga luha. Pinalaki ko ang anak ko sa isang kasinungalingan. Isang bastarda ang anak ko sa mata ng batas. Sa halip na magalit o sumigaw, lumapit si Althea kay Elena. Naupo siya sa tabi nito at dahan-dahang inabot ang kanyang malinis na panyo na gawa sa puting kuton. Ito ang panyong madalas niyang gamitin kapag nag-aalaga kay Lucia. Tinanggap ni Elena ang panyo, hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang dibdib habang patuloy na umiiyak sa balikat ni Althea. Sa sandaling iyon, ang dalawang babaeng dapat sana ay magkaaway ay pinag-isa ng parehong sakit ng pagkakanulo. Ang kanilang pagkakaisa ay naging mas matatag kaysa sa lahat ng kasinungalingan na binuo ni Marco sa loob ng maraming taon. Hindi kita kaaway, Elena, mahinahong sabi ni Althea habang hinahaplos ang likod nito. Pareho tayong biktima ng isang lalaking walang puso. Ngunit kailangan nating maging matatag para sa mga anak natin, para sa pamilya natin. Tumayo si Bianca mula sa gilid ng silid at inilapag ang isa pang makapal na folder ng mga dokumento sa tabi ng panyo. Ito ang dahilan kung bakit kailangan nating magmadali. Seryosong saad ni Bianca. Ate Althea, ang kumpanyang itinayo ni Marco gamit ang lahat ng pera mo at ng pamilya mo ay unti-unti na niyang inililipat sa pangalan ng kanyang kapatid. Nagpaplano siya ng isang peking pagkalugi ng kumpanya upang kapag naghain siya ng annulment, wala kang makuha kahit isang sentimo. At ang mas malala, tumingin si Bianca sa mga mata ni Althea nang may matinding pag-aalala. Ginamit niya ang nanginginig na pirma ni Tita Lucia bilang gwarantor sa isang napakalaking pautang kapag bumagsak ang kumpanya niya sa Manila. Ang inyong lumang bahay sa Pasay ang unang kukunin ng bangko. Planado niya ang lahat upang iwanan kayong walang-wala. Napatitig si Althea sa mga dokumento sa lamesa. Sa tabi nito, ang basang panyo na naiwan ay sumisimbolo sa luha ng dalawang ina, na ngayon ay handa ng harapin ang bagyong paparating. Ang basang panyo na naglalaman ng luha ng dalawang ina ay nananatiling nakatago sa pinakailalim ng bag ni Althea nang muli siyang humakbang papasok sa kanilang sala sa Pasay. Pagpasok niya, dinatnan niya si Marco na nakaupo sa sopa. Prehong nagbabasa ng mga ulat sa kanyang tablet. Pilit na iginuhit ni Althea ang isang peking ngiti sa kanyang mga labi. Nagluto ako ng hapunan. Marco, kain na tayo. Tumingin si Marco sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-insulto na binalot ng kunwaring pag-aalala. Bakit mukhang pagod na pagod ka? Althea? Wala ka namang ibang ginagawa rito sa bahay kundi magbantay kay mama. Dapat ay mas marami kang oras para mag-ayos ng sarili mo. Gusto ng puso ni Althea na sumigaw, ngunit nilunok niya ang galit. Tumango lamang siya at dinalhan ito ng pagkain. Sa buong gabi, pinagmamasdan niya ang bawat kilos ng kanyang asawa. Iniisip kung paano nagawa ng lalaking ito na magpanggap na isang mabuting tao sa harap ng kanyang pamilya, habang naghahanda ng kanilang kapahamakan. Kinabukasan, habang nasa banyo si Marco, mabilis na kinuha ni Althea ang kopya ng pinansyal na dokumento na pinapirmahan nito kay Lucia. Lihim niya itong dinala sa isang tahimik na opisina ng bangko sa tulong ni Bianca. Hinarap sila ng isang pinagkakatiwalaang opisyal ng bangko na kaibigan ni Bianca. Matapos suriin ang dokumento, seryosong tumingin ang opisyal kay Althea. Ate Althea, totoo nga ang hinala natin. Ang kumpanya ni Marco ay kumuha ng pautang na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. At si Tita Lucia ang nakatalang gwarantor. Kung hindi ito mababayaran sa lalong madaling panahon, may karapatan ang bangko na rematahin ang inyong bahay at lupa. At dahil may pirma rito ng iyong ina, legal ang lahat ng kanilang gagawin. Nanghina ang mga tuhod ni Althea. Ang bahay na iyon ang tanging alaala ng kanyang yumaong ama, ang tanging silungan na natitira para sa kanila. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang pinuntahan si Lucia sa silid nito.
Nakita niya ang kanyang ina na naghahanda na namang uminom ng mga mamahaling gamot na binili ni Marco. Mama, huwag mo nang inumin ang mga gamot na iyan, pakiusap ni Althea. Pilit na kinukuha ang baso mula sa kamay ng ina. May iba akong paraan para sa mga gamot mo. Huwag na tayong tumanggap ng kahit ano mula kay Marco. Biglang nagbago ang mukha ni Lucia. Napalitan ng galit at pagkabigo ang kanyang mga mata. Ano bang sinasabi mo, Althea? Si Marco lang ang tanging nagmamalasakit sa atin. Kung wala ang asawa mo, saan tayo kukuha ng pambili ng mga gamot ko? Gusto mo ba akong mamatay? Bakit ba palagi mo na lang siyang sinisiraan sa akin? Naisip ni Althea na sabihin ang buong katotohanan tungkol sa Davao. Ngunit alam niyang masyadong mahina ang puso ng kanyang ina para sa ganoong matinding balita. Ang pagpigil sa katotohanan ay naging isang panibagong pasakit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, nakita ni Lucia ang tuyo at nagbabalat na mga labi ni Althea dahil sa gutom at pagod. Huminto ang matanda sa pagsigaw. Sa kabila ng kanyang galit, nanginginig niyang inabot ang baso ng tubig patungo sa mga labi ng kanyang anak. Uminom ka muna, mahinang utos ni Lucia. Ang kanyang boses ay may kasamang halo ng galit at likas na pagmamalasakit bilang ina. Lumuhod si Althea sa tabi ng higaan at ginabayan ang nanginginig na kamay ng kanyang ina upang hawakan ang baso habang dahan-dahan siyang umiinom. Ito ang kanilang gintong sandali, isang tahimik na pagpapatunay ng kanilang pagmamahalan sa kabila ng mga lihim at hindi pagkakaunawaan na pilit na sumisira sa kanilang pamilya. Ngunit ang kapayapaan ay mabilis na naglaho nang subukang tumayo ni Althea upang ilagay ang baso sa lamesa. Isang matalim at parang kuryenteng sakit ang biglang gumuhit mula sa kanyang ibabang likod pababa sa kanyang kanang binti. Ang sakit ay napakatindi na naging dahilan upang mawalan siya ng lakas sa mga tuhod. Nalaglag ang baso sa sahig at lumikha ng tunog ng pagkabasag ng bubog, kasunod ng pagbagsak ng katawan ni Althea sa malamig na semento. Althea, Althea, anong nangyayari sa'yo? Ang nanginginig na sigaw ni Lucia mula sa kanyang higaan. Sinubukan nitong bumangon, ngunit hindi nito kaya dahil sa kanyang sariling panghihina. Habang nakahiga sa sahig at hindi makagalaw dahil sa matinding sakit ng kanyang gulugod, napansin ni Althea ang isang puting sobre na dahan-dahang isinilid sa ilalim ng kanilang pangunahing pinto ng kartero kanina. Sa pamamagitan ng kanyang natitirang lakas, gumapang siya patungo roon. Binuksan niya ang sobre. Ito ay isang formal na liham mula sa korte at sa bangko, isang huling babala para sa pagremata ng kanilang tahanan sa loob ng 30 araw dahil sa hindi nababayarang utang ng kumpanya ni Marco. Ang deadline ay mas maaga kaysa sa inaasahan ni Bianca. Sa tindi ng sakit ng katawan at sa bigat ng katotohanan, napatitig si Althea sa bubong ng sala. Ang tunog ng marahas na pagbabalandra ng pinto ni Marco pag-alis niya kaninang umaga ay tila paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. Nagiiwan ng isang nakabibinging katahimikan sa loob ng bahay na malapit nang mawala sa kanila. Ang malamig na pakiramdam ng semento sa kanyang pisngi habang nakahiga sa sahig ay unti-unting napalitan ng init ng loob ng sasakyan ni Bianca. Sa tulong ng abogado, dinala si Althea sa isang maliit at tahimik na klinika ng pisikal na terapiya sa isang payapang komunidad. Ang amoy ng langis ng eucalyptus at ang mahinang liwanag sa loob ng silid ay nagbigay ng panandaliang kapayapaan sa kanyang naguguluhang isip. Doon ay nakilala niya si Dr. Gabriel Santos. Si Gabriel ay isang lalaking may mahinahong tinig at mga matang puno ng malalim na pag-unawa. Nakasuot ito ng simpleng puting Amerikana ng doktor, ngunit walang bakas ng pormalidad na madalas maramdaman ni Althea sa mga malalaking ospital, kung saan siya dating nagtatrabaho. Magandang hapon, Althea. Ako si Gabriel. Malambing ang boses ng doktor habang tinutulungan siyang maupo sa gilid ng kama para sa pagsusuri. Huwag kang mag-alala, ligtas ka rito. Dahan-dahan lang ang bawat kilos natin. Habang sinusuri ang kanyang gulugod, gamit ang kanyang maiinit na palad. Napansin ni Gabriel ang matinding paninigas ng mga kalamnan sa likod ni Althea. Ang iyong mga kalamnan sa likod ay tila naging kasing tigas ng semento.
Hindi ito basta pisikal na pagod lamang mula sa mga gawaing bahay. Althea, ang katawan ng tao ay may sariling paraan ng pagsasalita. Nagsisimula itong sumakit kapag ang puso at isip ay hindi na makayang magdala ng bigat ng mga emosyon na matagal nang kinikimkim. Ang mga salitang yon ay tila bumasag sa huling pader ng katatagan na pilit na binuo ni Althea sa loob ng maraming taon. Dinala siya ni Gabriel sa silid terapiya, kung saan may isang malaking salamin sa pader. Habang ginagabayan siya ng doktor sa paggawa ng mga banayad na ehersisyo, upang maibalik ang tamang posisyon ng kanyang gulugod, napatingin si Althea sa kanyang sariling refleksyon sa salamin. Napatigil siya. Ang nakita niya ay isang babaeng may magulong buhok, kupas na damit na tila napakalaki na para sa kanyang payat na katawan, at mga matang wala ng buhay. Napagtanto niya na sa loob ng halos 2 dekada ng pag-aalaga kay Lucia at pag-aasikaso sa mga pangangailangan ni Marco, nakalimutan na niyang tingnan ang sarili niyang katawan. Hindi na niya kilala ang babaeng nasa harap niya. Ito ang kanyang gintong sandali, isang masakit, ngunit totoong pagharap sa kanyang sarili. Ang unang patak ng luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, na sinundan ng sunod-sunod na pag-iyak na matagal na niyang pinipigilan. Hindi siya sumigaw. Ito ay isang tahimik at malalim na pag-iyak ng isang kaluluwang matagal nang nauuhaw sa kalinga. Hindi siya pinigilan ni Gabriel. Sa halip, dahan-dahan nitong ipinatong ang kanyang malaking palad sa nanginginig na balikat ni Althea. Hindi ito haplos ng isang mangingibig, kundi isang tapat na pag-aalok ng lakas at ligtas na espasyo para sa kanyang emosyon. Hayaan mo lang silang lumabas. Althea, ang pag-iyak ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang unang hakbang ng iyong paggaling. Matapos ang terapiya, habang tinutulungan siya ni Gabriel na mag-ayos, may nabanggit ang doktor na nagdulot ng pagtataka kay Althea. Ang mga Villanueva ay kilala sa pagiging marahas kapag nais nilang makuha ang isang bagay. Ngunit huwag mong hahayaan na kunin nila ang iyong huling lakas, Althea. Napatitig si Althea kay Gabriel. Kailanman ay hindi niya nabanggit ang apelyido ni Marco sa doktor at alam niyang hindi rin ito sinabi ni Bianca. Paano nalaman ni Gabriel ang tungkol sa pamilya Villanueva? Ngunit bago pa siya makapagtanong, tinawag na sila ni Bianca upang umalis. Naglakad si Althea palabas ng klinika kasama si Bianca. Ang kanyang likod ay nakakaramdam ng magaan at sariwang pakiramdam dahil sa malamig na gel na ginamit sa therapy. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na naputol ng isang makintab at mamahaling sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng sidewalk kung saan sila nakatayo. Bumaba ang salamin ng bintana sa likod at lumantad ang mukha ni Doña Beatriz Villanueva. Tiningnan ni Doña Beatriz si Althea mula ulo hanggang paa nang may mapanghamong ngiti. Nandito ka pala, Althea. Magsaya ka muna habang may oras ka pa sa mumurahing klinikang ito. Dahil sa susunod na buwan, sisiguraduhin kong kahit ang pambayad sa gamot ng iyong ina ay hindi mo nakakayanin. Ang malamig na pakiramdam ng gel sa kanyang likod ay tila naging yelo sa tindi ng insulto mula kay Doña Beatriz, na nag-iwan kay Althea na nakatayo sa ilalim ng araw. Muling hinaharap ang bagsik ng pamilyang nais sumira sa kanya. Ang malamig na insulto ni Doña Beatriz mula sa labas ng klinika ay naging isang madilim na katotohanan sa loob ng sala ni Althea kinabukasan. Nakatayo si Doña Beatriz sa gitna ng silid. Katabi si Marco, habang may nakalapag na mga dokumento sa ibabaw ng lumang lamesang kahoy. Pirmanan mo ito, Althea. Ito ay kasunduan para sa paglilipat ng lahat ng karapatan mo sa mga ari-arian ni Marco. Ang malamig na utos ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay walang kaunting paggalang. Hinarap sila ni Althea nang may matatag na tindig. Sa kabila ng sakit na nararamdaman pa rin sa kanyang likod. Hindi ko pipirmahan yan, Doña Beatriz. At ikaw, Marco, alam ko na ang lahat. Alam ko ang tungkol sa pamilya mo sa Davao. Nakita ko si Sofia, nakita ko si Elena. Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Marco. Ngunit mabilis nitong ibinalik ang kanyang malamig at mapang-aping mukha. Nagsimula siyang mag-gaslight.
gamit ang isang boses na puno ng galit na pilit na ibinabalot sa katuwiran. Davao, nagpunta ka roon, napakawalang utang na loob mong asawa. Althea, nagpapakasakit ako sa trabaho araw-araw para sa pamilyang ito. Anong alam mo sa pagod ko? Ikaw na walang ginawa kundi maupo rito sa bahay at ubusin ang pera ko. Sumali si Doña Beatriz sa pag-atake. Itinuturo ang kanyang daliri sa mukha ni Althea. Hampas lupa ang pamilya ninyo, kung hindi dahil sa aking anak, namatay na ang ama mo sa kalsada. Utang ninyo sa amin ang bawat butil ng bigas na kinakain ninyo sa bahay na ito. Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid ni Lucia. Lumabas ang matanda gamit ang kanyang wheelchair. Ang kanyang mukha ay maputlang maputla habang naririnig ang bawat salita ng pang-aapi. Nang makita ni Doña Beatriz si Lucia, lalo nitong itinaas ang kanyang boses. Tingnan mo ang ina mo, isang paralisadong matanda na walang alam, kundi maging pabigat at ubusin ang pera ng anak ko para sa kanyang mga gamot. Bago pa man makalapit si Doña Beatriz kay Lucia, mabilis na humakbang si Althea. Ipinosisyon niya ang kanyang sariling katawan sa harap ng wheelchair ng kanyang ina. Ginagawa ang kanyang sarili na isang buhay na kalasag upang harangan ang mapang-aping daliri at ang mga masakit na salita ng kanyang mechong. Sa kabila ng matinding kirot sa kanyang gulugod, nanatili siyang nakatayo ng tuwid, tinatanggap ang lahat ng emosyon upang protektahan ang karangalan ng kanyang ina. Ito ang kanilang gintong sandali, ang ganap na pagpapakita ng pagmamahal ng isang anak na handang masaktan para sa kanyang magulang. Nanginginig ang buong katawan ni Lucia. Tumingin siya kay Marco, ang lalaking itinuring niyang tagapagligtas at ipinagtanggol niya laban sa sariling anak. Marco, totoo ba ginawa mo kaming gwarantor para kunin ang bahay namin? Tumingin si Marco kay Lucia nang walang kaunting awa. Tita Lucia, pirmahan ninyo na lang ang kasunduan kung gusto ninyong magpatuloy ang tulong ko sa inyo. Kung hindi, huwag kayong umiyak kapag pinalayas ko kayo rito. Ang tindi ng sakit ng pagkakanulo mula sa taong pinagkakatiwalaan ay naging labis para sa mahinang katawan ni Lucia. Biglang nanginig ang kanyang mukha. Dahan-dahang bumaba ang isang bahagi ng kanyang labi at hindi na siya makapagsalita ng maayos. Nawalan siya ng lakas sa kanyang katawan at marahas na natumba mula sa wheelchair. Bumagsak sa malamig na sahig. Sa gitna ng kaguluhang ito, walang nakapansin sa isang maliit na smartphone na nakatago sa likod ng plorera sa estante, malapit sa bintana. Ang kamera nito ay nakabukas at lihim na nire-record ang buong pangyayari. Isang misteryosong detalye na magiging mahalaga sa hinaharap. Mama, gumising ka, ang iyak ni Althea habang lumuluhod sa tabi ng kanyang ina na hindi na kumikilos. Tumingin siya kay Marco na may kasamang pagmamakaawa. Marco, tulungan mo ako, tumawag ka ng ambulansya. Nag-i-stroke si Mama. Tumingin lamang si Marco kay Lucia nang may pandidiri. Hinawakan ni Doña Beatriz ang braso ng kanyang anak. Let's go, Marco. Huwag kang makisali sa drama ng mga iyan. Hayaan mo silang mag-ayos niyan. Walang awang tumalikod si Marco. Kinuha ang mga dokumento at mabilis na lumabas kasama ang kanyang ina. Iniwan nila si Althea na nag-iisa sa sahig. Umiiyak at sinusubukang gisingin ang kanyang ina na tuluyan nang nawala ng malay. Mula sa labas, narinig ni Althea ang tunog ng mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Marco, na nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan at ng usok ng pagtataksil sa kanilang tahanan. Ang mabilis na pag-andar ng sasakyan ni Marco ay unti-unting napalitan ng isang mahina at regular na tunog ng makina sa loob ng pampublikong ospital sa Maynila. Nakatayo si Althea sa masikip at malamig na koridor sa labas ng Intensive Care Unit 8CU. Ang kanyang mga kamay ay nakakapit sa bakal na hawakan ng pader, habang ang kanyang likod ay tila nagniningas sa tindi ng sakit. Ngunit tumanggi siyang maupo. Pakiramdam niya, wala siyang karapatang magpahinga habang ang kanyang ina ay nakikipaglaban para sa kanyang buhay sa loob ng silid. Ang amoy ng gamot, alkohol, at ang mabigat na hininga ng mga naghihintay na pamilya sa paligid ay nagpabigat sa kapaligiran. Sa gitna ng kanyang pag-iisa,
isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Si Dr. Gabriel Santos. Dumating siya na nakasuot ng simpleng kasuotan. Pitpit ang isang plastik na naglalaman ng isang lalagyan ng mainit na sabaw ng manok. Althea, kailangan mong kumain. Ang mahinahong utos ni Gabriel habang dahan-dahang inaalalayan si Althea na maupo sa plastik na upuan. Kung manghihina ka, sino ang mag-aalaga sa mama mo? Kailangan ka ni Lucia na matatag. Inabot ni Gabriel ang kutsara ng mainit na sabaw sa kanya. Ang init ng pagkain ay tila nagdala ng kaunting lakas sa nanghihinang katawan ni Althea. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, naramdaman niya na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Nang payagan na siyang pumasok sa loob ng ICU, dahan-dahang lumapit si Althea sa tabi ng higaan ni Lucia. Ang kanyang ina ay gising na, ngunit ang kalahating bahagi ng mukha nito ay nakalaylay na, at ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan ay tuluyan ng paralisado. Ang mga mata ni Lucia ay puno ng luha nang makita ang kanyang anak. Mga matang puno ng labis na pagsisisi at paghingi ng tawad sa lahat ng kanyang mga maling pangaral. Hinawakan ni Althea ang kanang kamay ng kanyang ina. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman ni Althea ang isang mahinang pisil. Ginamit ni Lucia ang kanyang tanging gumagalaw na daliri upang hawakan ng bahagya ang palad ng kanyang anak. Ito ang kanilang gintong sandali, isang tahimik na pagsuko at pagpapatunay na sa huli. Ang pagtitiwala ng ina ay bumalik sa anak na palagi niyang pinag-iisipan ng masama. Habang nakaupo si Althea, dahan-dahang pumasok sina Bianca at Elena sa loob ng silid. May dalang mga folder si Bianca, habang si Elena ay may hawak na isang maliit na bag ng mga dokumento. Ate Althea, bulong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng determinasyon. Gusto kong tumulong. May mga kopya ako ng mga tseke at transaksyon na ipinadala ni Marco sa Davao gamit ang pondo ng inyong kumpanya. Pera mo ang ginamit niya para sa amin at handa akong iharap ito sa korte. Ipinakita rin ni Bianca ang mga ulat ng bangko. At ito naman ang ebidensya ng pagtatago ng buwis ni Marco. Ginamit niya ang inyong joint account upang itago ang mga pondo mula sa pag-audit ng pamahalaan. Dahil pangalan mo rin ang nakasulat doon, may legal na karapatan tayong gamitin ang pondong iyon upang bayaran ang guarantor debt ni Tita Lucia. Naramdaman ni Althea ang pagbabalik ng kanyang lakas. Lalaban ako para sa mama ko, para sa aming tahanan. Sa gitna ng kanilang usapan, tinawag si Althea ng nurse sa reception desk ng ospital. Ma'am Althea, may nag-iwan po ng bag na ito para sa inyo. Para daw po sa pambayad ng ICU bill ng ina ninyo. Binuksan ni Althea ang bag at natagpuan ang makapal na bundle ng pera. Walang nakasulat na pangalan, kundi isang maikling nota lamang para sa paggaling ni Tita Lucia. Tumingin si Althea sa paligid. Ngunit si Gabriel ay abala sa pakikipag-usap sa mga doktor ng ospital. Sino ang misteryosong taong nag-iwan ng tulong na ito? Habang hawak ang bag ng pera, biglang sumigaw ng panginginig ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa. Si Marco. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ay malamig at puno ng pagbabanta. Althea, alam ko ang ginagawa ninyo ni Bianca. Kung hindi mo iuurong ang mga kaso laban sa akin bago matapos ang linggong ito, sisiguraduhin kong sa kulungan, mamamatay ang ina mo dahil sa mga utang na pinirmahan niya. Kaya kong palabasin na siya ang nagnakaw sa aking kumpanya. Tumingin si Althea sa kanyang ina na nakahiga sa kama. Ang regular at mechanical na tunog ng heart monitor sa tabi ni Lucia ay patuloy na tumutunog. Isang paalala na ang buhay ng kanyang ina ay nakabitin sa isang manipis na dulo ng sinulid. Ang regular na tunog ng heart monitor ni Lucia ay tila naging isang mabigat at seryosong bulong-bulungan sa loob ng isang marangyang silid-pulong sa isang sikat na hotel sa Manila. Naroroon ang mga pangunahing miyembro ng pamilya Villanueva. Pinamumunuan ni Doña Beatriz na nakaupo sa kabisera ng mahabang lamesang gawa sa mahogany. Habang si Marco ay nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na panulat upang lagdaan ang resolusyon na magpapatalsik kay Bianca bilang abogado ng kumpanya. Ngayong araw, tatanggalin natin si Bianca sa posisyon
upang hindi na niya magamit ang batas laban sa sarili niyang pamilya. Ang deklara ni Doña Beatriz nang may pagmamalaki. Ngunit bago pa man maisulat ni Marco ang kanyang pirma, ang malalaking pinto ng silid-pulong ay dahan-dahang bumukas. Walang marahas na tunog, ngunit ang bawat mata sa loob ng silid ay napabaling sa mga taong pumasok. Si Althea, hindi na siya ang babaeng nakasuot ng kupas na duster at may magulong buhok. Nakasuot siya ng isang pormal na madilim na asul na blazer. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang kalmado ngunit nakatatakot na lakas. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Bianca. Bitbit ang kanyang katad na briefcase, at si Elena na may matatag na tindig sa kabila ng takot. Mabilis na tumayo si Marco sa galit. Althea, anong karapatan mong pumasok dito? This is a private family meeting, security. Paalisin ang mga taong ito. Walang sino mang aalis, ang matatag na sagot ni Bianca, habang binubuksan ang kanyang briefcase at inilalapag ang mga dokumento sa ibabaw ng lamesa. Bilang abogado at shareholder ng kumpanyang ito, may legal akong karapatan na magharap ng mga ebidensya bago ninyo lagdaan ang resolusyong iyan. Tumingin si Bianca kay Marco nang may mapang-aping ngiti. Hindi si Tita Lucia ang nagnakaw sa kumpanya mo, Marco, at hindi rin si Ate Althea ang sisira sa iyo ngayon. Ang sarili mong kapatid na si Brian ang gumawa niyan. Ipinakita ni Bianca ang mga dokumento ng forensic audit. Lumabas sa pagsusuri na si Brian, ang kapatid na pinagkatiwalaan ni Marco upang hawakan ang mga lihim na pondo at ari-arian upang hindi makuha ni Althea. Kapag nag-annulment sila, ay tuluyan ng nilimas ang lahat ng account ng kumpanya. Inilipat ni Brian ang bawat sentimo sa isang offshore account sa Cayman Islands at sumakay sa isang eroplano patungong Singapore. 3 oras na ang nakalilipas. Iniwan niyang bangkarota ang kumpanya ni Marco, kasama ang milyon-milyong pisong utang. Nanghina si Marco, dahan-dahang napaupo sa kanyang upuan habang mabilis na tinitignan ang kanyang cellphone. Hindi ito maaari, kapatid ko siya. Hindi niya ako kayang traidorin. Tumayo si Althea at lumapit sa tapat ni Marco. Inilapag niya ang isang pormal na dokumento mula sa bangko na nagpapatunay ng buong pagbabayad ng utang. Ginamit mo ang aking pangalan sa ating joint account upang magtago ng pera mula sa buwis. Marco, ang mahinahong pahayag ni Althea. Dahil ang account na iyon ay nakapangalan din sa akin. Ginamit ko ang buong pondo upang bayaran ang guarantor debt ng aking ina sa bangko bago magsimula ang pulong na ito. Ang aming lumang bahay sa Pasay ay ligtas na mula sa iyong mga kamay. Wala ka nang makukuha sa amin. Nagsimulang sumigaw si Doña Beatriz sa galit. Itinuturo ang kanyang daliri kay Althea. Ngunit bago pa man makalapit ang matanda, humakbang si Elena at tumayo sa tabi ni Althea. Balikat sa balikat, hinaharap ang galit ng pamilya Villanueva. Ito ang kanilang gintong sandali, 2 babaeng dating pinag-away ng mga kasinungalingan ng iisang lalaki. Ngayon ay magkasamang nakatayo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang kanilang pagkakaisa ay nagpatunay na ang hustisya ay may sariling paraan upang pag-isahin ang mga biktima laban sa mapang-api. Sa gitna ng sigawan at kaguluhan ng pamilya na nagsimula ng magsisihan, muling bumukas ang pinto ng silid-pulong. Pumasok ang 3 lalaking nakasuot ng pormal na kasuotan, kasama ang 2 opisyal ng National Bureau of Investigation NB Coker, Engilrar Pafe. Mr. Marco Villanueva, mayroon kaming warrant of arrest laban sa iyo para sa mga kasong malaking estafa at pag-iwas sa buwis. Ang seryosong saad ng opisyal. Lalapit sana si Marco upang magpaliwanag, ngunit mabilis na hinawakan ng mga opisyal ang kanyang mga kamay. Ang malamig na tunog ng posas na nag-ugnay sa kanyang mga kamay ay bumasag sa kanyang huling ilusyon ng kapangyarihan. Habang si Althea ay nakatayo lamang, pinagmamasdan ang kanyang pagbagsak ng may payapang puso. Ang malamig na tunog ng posas sa mga kamay ni Marco, 2 taon na ang nakalilipas, ay unti-unting napalitan ng isang mainit at payapang atmosfera sa loob ng kalinga ni Althea, isang santuwaryo para sa mga matatanda na itinayo ni Althea sa kanilang lumang bahay sa Pasay. Ang bahay na dati
ay tila bilangguan ng kanyang mga sakripisyo, ay naging isang tahanan ng pag-asa. Napipintahan ng mga malalamig na kulay ng pastel at napaliligiran ng mga sariwang halaman sa hardin. Si Lucia, bagamat nasa wheelchair pa rin, ay may malaking pagbabago sa kanyang kalagayan. Nakakapagsalita na siya ng maayos at ang kanyang kanang bahagi ng katawan ay unti-unti nang nakakagalaw sa pamamagitan ng tuloy-tuloy na terapiya. Nakaupo siya sa ilalim ng veranda. Masiglang nakikipag-usap sa dalawang matandang naninirahan doon habang tinutulungan ang mga ito sa kanilang mga ehersisyo. Wala na sa kanyang mga mata ang takot sa kahirapan. Napalitan na ito ng kapayapaan. Sa kabilang bahagi ng hardin, tinutulungan ni Dr. Gabriel Santos si Althea na mag-ayos ng mga kahoy na upuan. Ang kanilang ugnayan sa nakalipas na 2 taon ay lumalim ng walang anumang pagmamadali o pilit na pangako. Ang bawat hawak sa kamay at ang bawat palitan ng ngiti ay puno ng respeto at tahimik na pagmamahal. Althea, mahinahong saad ni Gabriel habang nakatingin sa kanyang mga mata. Napakaganda ng nagawa mo rito. Sa wakas, nakikita ko na ang tunay na liwanag sa iyong mga ngiti. Salamat sa iyo, Gabriel. Tugon ni Althea ng may buong katapatan. Kung hindi dahil sa paggabay mo sa aking likod at sa aking puso, baka nananatili pa rin akong nakahiga sa sahig ng aking mga kabiguan. Sa loob ng malaking kusina ng pasilidad, ilang kababaihan sa komunidad na dumaan din sa mga pagsubok at pang-aabuso sa pamilya ang masayang nagluluto ng hapon ng sabaw. Sila ay binigyan ni Althea ng trabaho at bagong layunin sa buhay. Nagpapatunay na ang kanyang pasilidad ay hindi lamang para sa mga matatanda, kundi para sa paghilom ng buong komunidad. Nang umagang iyon, dinalaw sila ni Bianca upang maghatid ng balita. Si Marco ay opisyal nang nahatulan ng mahabang taong pagkakakulong sa bilibid dahil sa malaking estafa, habang si Doña Beatriz ay napilitang ibenta ang kanilang huling mansyon sa Makati upang bayaran ang mga natitirang utang. Ang matandang Donya ay kasalukuyan na ngayong nakatira sa isang maliit na inuupahang apartment sa Cavite. Naiwang mag-isa at kinalimutan ng kanyang mga mararangyang kaibigan. Sa gitna ng kanyang pag-iisip sa balita, dahan-dahang pumasok si Lucia sa loob ng kusina gamit ang kanyang wheelchair. May dala itong isang maliit na kahoy na tray na naglalaman ng isang tasa ng mainit na tsaa ng mansanilya na siya mismo ang nagtimpla. Althea, anak! Mahinahong wika ni Lucia. Ang kanyang boses ay puno ng lambing habang iniaabot ang tasa. Uminom ka muna. Kanina ka pa nagtatrabaho ng walang pahinga. Napatitig si Althea sa tasa ng tsaa at pagkatapos ay sa kanyang ina. Sa loob ng 39 na taon ng kanyang buhay, siya palagi ang nagsisilbi, nag-aalaga, at nagpapakasakit para sa iba. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang kanyang ina naman ang naghanda ng anuman para sa kanya. Ito ang kanilang gintong sandali, isang tahimik, ngunit napakalalim na pagpapakita na si Lucia ay hindi na isang pabigat o isang taong nag-aatas ng sakripisyo, kundi isang mapagkalingang ina na natutong magpahalaga sa kanyang anak. Bago pa man maubos ni Althea ang tsaa, isang kartero ang dumaan at nag-iwan ng isang puting sobre na walang nakasulat na pangalan ng nagpadala. Pagkabukas niya, natagpuan niya ang isang lumang larawan ng kanyang kasal kay Marco. Ngunit ang mukha ni Marco ay maayos na nagupit at natanggal. Sa likod ng larawan, may nakasulat na mensahe gamit ang eleganting tinta, "Salamat sa pagpapalaya sa amin." Naisip ni Althea si Elena, na ngayon ay masaya nang namumuhay ng tahimik kasama si Sofia sa Davao, malayo sa mga kasinungalingan. Habang lumulubog ang araw at nagiiwan ng kulay rosas na liwanag sa kalangitan, isang pamilyar ngunit napakahina at nanginginig na boses ang narinig mula sa labas ng kanilang bakod. "Althea? Althea, aking asawa." Tumingin si Althea patungo sa labasan. Isang lalaki ang nakatayo sa tapat ng kanilang gate. Ang kanyang katawan ay napakapayat. Ang kanyang suot na damit ay luma at puno ng alikabok. At ang kanyang mukha ay mukhang matanda at durog malayo sa dating mayaman at mayabang na si Marco Villanueva.
Ang dahan-dahan at mahinang kalansing ng gate na gawa sa bakal sa ilalim ng nanginginig na kamay ni Marco ay tila isang babala na ang nakaraan ay muling kumatok sa pinto ng kanyang bagong buhay. Ang dahan-dahan at mahinang kalansing ng gate na gawa sa bakal ay tila naging isang mabigat na pader na naghihiwalay sa nakaraan at sa kasalukuyan. Lumabas si Althea mula sa veranda. Dahan-dahang naglakad sa sementadong landas ng hardin. Ang kanyang mukha ay kalmado, walang bakas ng galit, kundi isang malalim na payapang ekspresyon na nagpapatunay na ang kanyang puso ay tuluyan ng naghilom. Nakatayo si Marco sa tapat ng gate, nakasuot ng luma at kupas na damit. Ang kanyang katawan ay napakapayat at ang kanyang mga mata ay walang kaunting liwanag. Nang makita niya si Althea na papalapit, biglang nanghina ang kanyang mga tuhod. Bumagsak si Marco sa kanyang mga tuhod sa ibabaw ng magagaspang na bato sa daan. Umiyak siya nang may panginginig. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa pagmamakaawa. Althea, patawarin mo ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sobrang dumi ng ginawa ko sa iyo at sa pamilya mo. Gusto kong bumawi. Hayaan mo akong magsilbi sa iyo rito sa bahay na ito, kahit bilang katulong lamang. Hindi sumigaw si Althea. Hindi rin siya nagpakita ng puot. Dahan-dahan niyang binuksan ang gate at tinulungan si Marco na tumayo. Inakay niya ito patungo sa isang maliit na kahoy na lamesa sa ilalim ng lilim ng puno sa hardin. Mula sa bintana ng opisina ng pasilidad, nakatayo si Dr. Gabriel Santos. Tahimik na pinagmamasdan ang dalawa. Walang selos o pangamba sa kanyang mga mata, kundi isang malalim na respeto para sa espasyong kailangan ni Althea upang tuluyang maisara ang madilim na kabanata ng kanyang nakaraan. Naupo si Marco sa tapat ni Althea. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Sa tindi ng kanyang pagsisisi, sinubukan ni Marco na abutin ang mga kamay ni Althea sa ibabaw ng lamesa. Althea, kung maaari lang nating ibalik ang nakaraan. Noong wala pa tayong pera. Noong masaya pa tayo sa lumang bahay na ito bago ako naging bulag sa yaman at kapangyarihan. Bago pa man magtagpo ang kanilang mga balat, dahan-dahang inurong ni Althea ang kanyang mga kamay. Hindi niya ito ginawa ng may pandidiri, kundi may kasamang matatag na ranhian ng kanyang sariling dignidad. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at itinuro ang asul na kalangitan sa itaas. Pinatatawad na kita, Marco, matagal na, para sa aking sariling kapayapaan at para sa aking ina. Ang mahinahong pahayag ni Althea. Ngunit ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang babalik ako sa dilim ng nakaraan. Ipinasa ko na sa langit ang paghuhusga sa lahat ng sakit na ibinigay mo sa amin. Doon mo hanapin ang tunay mong kapayapaan. Marco, dahil ang babaeng dating nagmamahal sa iyo ng buong buo ay matagal nang wala, ito ang kanilang gintong sandali, isang tahimik na pagpapakita na ang kapatawaran ni Althea ay hindi isang kahinaan, kundi ang kanyang ganap na paglaya mula sa kadena ng nakaraan. Ang kanyang pagturo sa kalangitan ay sumisimbolo sa pagpapasakamay ng lahat sa Diyos, habang pinapanatili ang kanyang sariling halaga bilang isang babaeng hindi na muling magpapaapi. Yumuko si Marco. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng lamesang kahoy. Alam kong wala na akong karapatan, ngunit gusto kong malaman mo na si Gabriel. Si Gabriel ang lihim na tumulong sa aking mga legal na papel upang makalabas ako ng mas maaga dahil sa aking malalang sakit. Ginawa niya iyon para magkaroon ako ng pagkakataong humingi ng tawad sa iyo bago ako tuluyang mawala. Napatitig si Althea kay Marco. Isang malaking pagtataka ang bumalot sa kanya. Bakit tutulungan ni Gabriel ang lalaking sumira sa buhay niya? Ano ang lihim na ugnayan ni Gabriel sa pamilya Villanueva na hindi pa niya natutuklasan? Dahan-dahang tumayo si Marco. Alam niyang ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang asawa. Humakbang siya patungo sa labasan. Ngunit bago tuluyang lumabas ng gate, lumingon siya kay Althea. May isang bagay akong iniwan sa ilalim ng lumang puno ng mangga sa inyong bakuran bago ako pumasok dito ngayon. Isang bagay na kinuha ko sa iyo noon na nararapat lamang na bumalik sa iyo. Ito ang magpapasya kung paano mo tatapusin ang iyong nakaraan.
Naglakad si Marco palayo. Ang kanyang marahang figura ay dahan-dahang nawala sa ilalim ng liwanag ng hapon. Isang malamig na ihip ng hangin ang biglang dumaan sa hardin, na nagpabagsak sa ilang tuyong dahon ng mangga sa ibabaw ng lamesa. Tila bumubulong ng isang lihim na nakabaon sa ilalim ng lupa. Ang malamig na ihip ng hangin na nagpabagsak sa mga tuyong dahon ng mangga ay dahan-dahang gumuhat sa mga hakbang ni Althea patungo sa likod bahay. Lumapit siya sa punong kahoy na naging saksi sa kanyang kabataan at sa bawat lihim na luha na kanyang iniyak sa loob ng maraming taon. Sa ilalim ng malalaking ugat ng puno ng mangga, napansin niya ang bahagyang malambot na lupa. Lumuhod si Althea at gamit ang kanyang sariling mga kamay. Dahan-dahan niyang hinukay ang lupa hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na kahon na gawa sa narra. Pinagpagan niya ang alikabok at binuksan ang takip nito. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng lumang pelos, ang kanyang pulseras na gawa sa kabibe ang kanyang kapis bracelet. Ito ang pulseras na ibinigay ng kanyang yumaong ama na napilitan niyang ibenta noong mga panahong naghihirap sila ni Marco para sa kapital. Tinunton pala ito ni Marco, tinubos mula sa pawn shop, at itinago bago siya tuluyang mabilanggo upang ibalik kay Althea ang kanyang ninakaw na pagkakakilanlan. Napatitig si Althea sa pulseras nang may mga luhang pumatak sa kanyang palad. Ngunit ang mga luhang ito ay hindi dahil sa pagmamahal kay Marco, kundi dahil sa pasasalamat na ang huling alaala ng kanyang ama at ang kanyang sariling dangal ay nagbalik na sa kanya. Dahan-dahan niyang isinuot ang pulseras sa kanyang kaliwang pulso. Nararamdaman ang init ng nakaraan na sa wakas ay naging payapa na. Kinagabihan, ang hardin ng kalinga ni Althea ay napuno ng maliliit at maiinit na ilaw para sa pagdiriwang ng kanilang 3 anibersaryo. Ang mga matatandang naninirahan doon ay masayang nag-uusap habang may mahinang tugtugan ng gitara. Si Lucia ay nakaupo sa tabi ni Bianca, nakangiti habang pinapanood ang kapayapaan sa loob ng kanilang tahanan. Lumapit si Gabriel kay Althea na nakatayo sa gilid ng veranda. Pinagmamasdan ang masayang eksena. May dala itong isang maliit na kahon na kulay asul. Binuksan ni Gabriel ang kahon at inilantad ang isang simpleng pilak na pulseras na may maliit na asul na bato. Tumingin siya sa mga mata ni Althea nang may labis na lambing. Althea, para sa'yo, isang regalo para sa bagong simula. Bago isuot ang regalo, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Althea at nagtanong ng may buong katapatan. Althea, handa ka na bang magsimula muli, hindi bilang isang tao na nabubuhay lamang para sa sakripisyo ng iba, kundi bilang isang babae na karapat-dapat ding mahalin at alagaan? Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi inurong ni Althea ang kanyang kamay. Kusang loob niyang hinayaan ang kanyang palad na mamahinga sa mainit at matatag na kamay ni Gabriel. Nararamdaman ang kaligtasan na matagal na niyang hinahanap. Isinuot ni Althea ang lumang pulseras na gawa sa kabibe sa kanyang kaliwang pulso upang sumagisag sa kanyang tinanggap at pinatawad na nakaraan. Habang hinayaan niyang isuot ni Gabriel ang bagong pilak na pulseras sa kanyang kanang pulso upang sumagisag sa kanyang malaya at maliwanag na hinaharap, nakatayo siya sa pagitan ng kanyang nakaraan at hinaharap, buo at malaya sa wakas. Ito ang kanilang gintong sandali, isang tahimik na pagpapatunay na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging isang pasakit, kundi isang kalinga na nagpapalaya sa kaluluwa. Habang nakatayo sila, isang sasakyan ang dahan-dahang dumaan sa tapat ng kanilang gate. Mula sa bintana ng sasakyan, isang maliit na kamay ang kumaway sa kanila. Si Sofia, ang anak ni Elena. Nakita ni Althea si Elena na nakaupo sa tabi ng bata. Mukhang masaya at malaya na rin. Ang suportang pinansyal at legal na nakuha ni Bianca mula sa mga ari-arian ni Marco ay nakatulong upang makapag-aral si Sofia sa isang magandang paaralan at makapagsimula sila ng bagong buhay sa Davao. Tumingin si Gabriel kay Althea, hinigpitan ang hawak sa kanyang kamay habang nakatitig sa mga bituin sa kalangitan. Althea, anong hiling mo para sa ating dalawa sa darating na mga taon? Hindi agad sumagot si Althea. Ngumiti siya ng bahagya. Hinahayaan ang katahimikan ng gabi na magdala ng kanyang sagot.
habang ang paligid ay napuno ng banayad na tunog ng mga kuliglig sa damuhan na tila naghahandog ng isang payapang musika para sa kanilang pag-iibigan. Ang banayad na tunog ng mga kuliglig sa damuhan sa Pasay ay unti-unting napalitan ng isang malalim, regular, at payapang huni ng mga alon sa dalampasigan ng Batangas. Lumipas ang isa pang taon. Sa ilalim ng gintong liwanag ng lumulubog na araw na nagpinta sa kalangitan ng kulay asul, kahel at lila, naglalakad sina Althea at Gabriel nang nakayapak sa ibabaw ng malambot at mainit na buhangin. Pinagmamasdan ni Althea ang malawak na karagatan. Sa bawat paghampas ng alon sa kanyang mga paa, naalala niya ang kanyang mahabang paglalakbay. Mula sa isang babaeng naging martir sa loob ng 20 taon, isang asawang tinalikuran at inapi. Ngayon ay nakatayo siya bilang isang malaya at tapat na babae na may sariling halaga at dignidad. Pinatawad na niya si Marco, hindi dahil sa karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ang kanyang sariling kaluluwa ay karapat-dapat sa ganap na kapayapaan. Huminto si Gabriel sa paglalakad, hinawakan ang parehong kamay ni Althea at humarap sa kanya ng may seryoso, ngunit mapagmahal na mga mata. Naramdaman niya na ito na ang tamang panahon upang ilantad ang huling katotohanan ng kanyang puso. Althea, mahinahong simula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay sumasabay sa simoy ng hangin. May isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa aking nakaraan. Noong una akong lumapit kay Bianca upang tulungan ka sa iyong kaso laban kay Marco. Mayroon akong lihim na dahilan. Ang aking yumaong ama ay isang mabuting doktor sa probinsya na pinangakuan ng pamilya Villanueva ng suportang pinansyal para sa kanyang operasyon sa puso. Ngunit tinalikuran nila siya nang makuha nila ang kanilang kailangan mula sa kanya. Namatay ang aking ama dahil sa kanilang kasakiman. Napatitig si Althea sa kanya, ngunit walang takot sa kanyang mga mata. Noong una, nais kong makita ang pagbagsak ng mga Villanueva. Pag-amin ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Ngunit nang makilala kita, nang makita ko ang katatagan ng iyong puso, ang ganda ng iyong kaluluwa sa kabila ng lahat ng sakit, ang aking galit ay tuluyang natunaw. Ang pagtulong ko sa iyo ay hindi na para sa paghihiganti sa kanila, kundi dahil sa tunay, tapat, at walang kapantay na pag-ibig ko sa iyo. Nais kitang protektahan, Althea. Isang malambot at mapayapang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Napagtanto niya na ang tadhana ay may sariling mahiwagang paraan upang pagtagpuin ang dalawang sugatang puso, upang magkasamang maghilom at bumuo ng isang mas magandang bukas mula sa mga pira-pirasong alaala ng nakaraan. Ang kanilang ibinahaging sakit ay naging pundasyon ng kanilang matatag na pagmamahalan. Humakbang si Althea, palapit at dahan-dahang isinandal ang kanyang ulo sa matatag na balikat ni Gabriel. Habang pinagmamasdan ang huling silahis ng araw sa abot tanaw, dahan-dahang iniyakap ni Gabriel ang kanyang mga bisig sa kanyang baywang. Inilalapit ang kanyang katawan ng may buong pag-iingat at respeto. Hinalikan ni Gabriel ang noo ni Althea habang ang huli ay nakapikit. Dinarama ang init ng labi nito at ang mabangong singaw ng dagat. Ito ang kanilang gintong sandali, ang ganap na paglaya ng isang babae, na sa wakas ay hindi na kailangang magsakripisyo ng sariling kaligayahan para lamang sa iba. Naramdaman niya na sa tabi ni Gabriel, siya ay ligtas, pinahahalagahan, at tunay na minamahal. Napagtanto ni Althea ang pinakamahalagang aral ng kanyang buhay. Ang pagmamahal sa pamilya at ang pagiging isang mabuting asawa ay hindi nangangahulugang kailangang isuko ang sariling pagkakakilanlan at halaga. Ang tunay na tahanan ay hindi binuo sa pamamagitan ng bulag na pagtitiis at kamtsu, kundi sa pamamagitan ng paggalang, katapatan, at pagmamahalan na marunong mag-alaga sa isa't isa ng may pantay na dignidad. Nanatili silang nakatayo sa dalampasigan habang ang dilim ng gabi ay dahan-dahang bumabalot sa paligid. Ang banayad na alon ng karagatan ay patuloy na humahalik sa pampang. Dahan-dahang pinapawi ang kanilang mga bakas sa buhangin, na nag-iiwan ng isang malinis at sariwang simula, isang walang katapusang pag-asa para sa kanilang bagong buhay.